Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Chronos Ruler. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. May abilidad siyang manipulahin ang time at space kapalit ng kanyang life force. Sa mundong ito, kung sino man ang may pinagsisisihan at gustong ibalik ang oras ay sa huli ay nakakapag-summon ng Horolog, isang demonyo na kumakain ng oras. Kasabay din nito, ang Chronos Rulers, mga taong may espesyal na kapangyarihan na kayang manipulahin ang oras ay nagsulputan para kalabanin ang mga halimaw na ito. Kaya sa anime na ito, makikilala natin sina Kiri at Victor Putin. Ang dalawa man ay mukhang magkapatid pero ang sa totoo ay mag-ama ang mga ito, at ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang mapanatili ang balanse sa mundo. Isang araw ay matatagpuan nila si Koyuki, isang high school student na nakapag-summon ng Horolog. Sinisisi niya ang kanyang sarili para sa pagkamatay ng kanyang kapatid, at matapos marinig ang usapan ng kanyang kaklase ay nag-decide ito na pumunta sa Clock Tower para maibalik ang buhay ng kanyang kapatid. Sinagip ito ni Kiri, isang binata na may bitbit na water sword at tinakat ang demonyo papalayo. Ang demonyo ay pumunta sa lugar kung saan mapapatay ito ng kasama ni Kiri, ngunit hindi ito nangyari. Dahil ang partner ni Kiri na si Victor Putin ay isang ladies man. Ang dalawang lalaki ay kinausap si Koyuki tungkol sa nakita nito at bakit. Pinakilala naman ng dalawa ang kanilang mga sarili bilang magkapatid na artista na nasa taping para sa isang TV project. Tinempt ni Victor ang babae gamit ang pag-reveal ng katotohanan tungkol sa Clock Tower legend na sinasabi nito. Iniwanan niya ito ng address na nakasaad ang lokasyon ng tower kahit na hindi sang-ayon ang kanyang kasama. Matapos makita ang kanyang mga kaedad na kasama ang mga pamilya nito at na-realize kung gaano siya kalungkot ngayong wala na ang kanyang kapatid ay pagkarating ng kanyang graduation, binisita ni Koyuki ang tower. Sa daan papunta roon, nakita niya ang isa sa kanyang mga guro na mas mukhang bata pa kesa sa kanya at doon niya na-realize na ang tower na yun ay effective nga. Nakita niya si Victor doon at sinabi nito sa kanya ang dapat gawin para mag-summon ng Horolog na makakatupad sa kanyang hiling. Ginagamit ni Victor si Koyuki bilang pain, para lumabas ang Horolog at mapatay ito ng kanyang kapatid na si Kiri. At the same time ay binunyang nila kung sino ba talaga sila. At sa ulit ay niligtas na naman nila ang gabi. Pinayuhan ng dalawa si Koyuki na mag-move on na ito dahil kahit patay na ang kapatid nito ay mananatili pa rin itong buhay sa kanyang puso. Hiniling naman ni Kiri na hindi gagawin ni Koyuki ang ginawa ng kanyang ama at habang buhay na pinagsisisihan ang ginawa. Tulad ng kanya ama na bumalik sa dating panahon. Ang rason kung bakit ito mukhang bata ay bininyag noong nagkaroon ng inner manalgay si Kiri kung bakit nila nilalabatan itong mga time-eating demons. Ngunit ang kapalit nito ay nababawasan ang natitirang araw ni Victor at nagiging mas bata ito habang lumilipas nagpanahon. At ang tanging rason kung bakit hindi pa ito nakakabalik sa unborn state nito ay dahil sa Oath of Time. Isang bato na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na kontrolin ang oras at ang speed ng mga bagay, kaya ito naging isang Chronos Ruler. Pinamumunuan niya ang oras ng mga card at ang kanyang anak na si Kiri ang namumuno sa oras ng tubig, kaya ito may hawak na water sword. Pumunta silang dalawa sa isang gambling town kung saan ang hangin ay puno ng pagsisisi kaya perpekto ito para magsilabasan ang mga Horolog. Doon ay na-encounter nila ang iba't ibang klase ng Horolog at hirap silang talunin ang mga ito dahil sa kakulangan ng impormasyon. Nakatanggap sila ng tulong sa isang Chronos Rules din na di nila kilala. Si Mina, isang Wind Ruler, na kalaunan ay nagpakilala bilang asawa ni Victor na akala ng dalawa na matagal nang patay. Ito ang rason kung bakit nakasama ng Horolog si Victor noon. Sinabi ni Mina ang bagay na gustong marinig ni Victor. Alam nito kung paano maibalik ang nawawalang memorya ni Victor. Silang tatlo ay pumunta sa Chronos Headquarters, ang lugar na dating pinagtatrabahuan ni Victor bago nawala ang kanyang memorya. Nang makaabot sila roon, nakita nila si Snake, isang Chronos Ruler na nagtatrabaho sa headquarters na mahilig sa mga schoolgirl uniforms. Winelcome ni Snake ang tatlo sa loob at sinubukan na gawing hostage ang tatlo para ma-recover ang Oath of Time ni Victor dahil isa itong item na nag-iisa lamang sa mundo. Si Victor at ang kanyang anak ay nakatakas bago pa man may masamang mangyari, pero pagkalabas nila ay agad na bumalik papasok si Victor. Gusto pa nitong maghanap ng records ng kanyang mga trabaho noon, nagbabaka sakaling maibalik nito ang kanyang memorya.
Iniwan niya si Kiri sa labas para makatakas ito. Gusto namang sundan ni Kiri ang kanyang ama ngunit hinarangan siya ng isang Chronos ruler na pinamumunuan ang apoy, si Blaze. Meanwhile, si Victor na naghahanap pa ng records ay na-meet ang isang Panginoon, si Izerder. Isa itong Panginoon na matagal nang naghahanap sa Oath of Time, at akalain mo, nagkusang lumapit ito sa kanya kaya naman agad niyang inatake si Victor para makuha ito. Hindi makapalag si Victor at di nagtagal ay nasaksak ito sa dibdib ni Izerder. Nagdulot ito ng napakalakas na sigaw mula kay Victor na narinig naman ni Mina na kanina pa naghahanap dito. Sinagip siya ni Mina at kinalaban ang babae na kalaunan ay kanyang tinawag na kapatid. Pinaalam niya ang kanyang pagmamahal kay Victor at binugbog ito dahil sa kahangalan nito. Ipinaliwanag naman ni Victor na noong sinaksak siya sa dibdib ni Izerder ay inayos lamang nito ang Oath of Time Stone na matagal na palang sira, kaya ang dalawang magkasintahan ay nag-unite ulit. Habang naglalaban sina Izerder at Victor kanina ay tinitignan lamang nito kung karapat-dapat ba si Victor sa Oath of Time. Gumamit si Victor ng speed-up time technique sa kanyang mga cards, ngunit nagiging rason din ito para mas mabilis ang pagkaubos ng kanyang oras. Ginamitan ito ni Victor ng technique na di niya akalaing gagamitin nito, na nagdulot ng matinding pagsabog at nag-iwan ng malaking butas sa building. Nang malapit na matapos ang kanilang laban ay nagawang harangan at suklian ni Victor ang final blow ni Izerder, patunay na karapat-dapat ito sa stone. Maganda ang performance ng ama, hindi tulad sa anak na binugbog lamang ni Blaze. Sa gitna ng kanilang laban ay nagawa pang ikwento ni Blaze ang naranasan nito pagkabata na nag-udyok sa kanya na maging isang villain. Ininsulto ni Blaze si Kiri dahil wala itong goal na tulad ng sa kanya, pero balik naman nito na ang goal ni Kiri ay magkaroon ng emotional moment si Blaze. Kaya ngayon ay gusto niyang ampunin si Kiri bilang kanyang little brother. Sa ngayon ay ang ama, ina, anak, at ang big brother na nag-adopt sa kanilang anak ay ngayon ina-analyze ang record na nakita ni Victor bago nito nakalaban si Izerder. Isa iyong journal na nakasulat sa isang weird language na ginawa ni Victor. Noong may nakuha na importanteng impormasyon si Victor dito ay nagdesisyon ito na pumunta sa kanyang Kinalikon, sa Cultures para maghanap ng clues na makakatulong sa kanyang memory recovery. Sa kanilang journey ay nakilala nila si Bill, isang binata na obsessed sa paglalaro. Sinubukan nitong atikihin ang kanilang plane gamit ang horolog nito, pero hindi ito hinayaan ng mga rulers. Dinala nila ang laban kung saan di maaapektuhan ang mga passengers. Agad namang natalo ng mga rulers si Bill nang ang ring na nakakatulong dito na mag-summon ng horolog ay nasira. Ibinunyag ni Bill ang kanyang nakaraan at tulad ng iba ay nawalan ito ng taong malapit sa kanya kaya ito na-consume ng pagsisisi. Pagkarating ng nga rulers sa kanilang destinasyon ay natagpuan nila ang Cultures sa sitwasyon na di nila inakala. Na-stuck ito 34 years ago, panahong buhay pa ang parents ni Victor. Nilapitan ito ni Victor pero hinarangan agad ni Kiri para maiwasang maisip ng matindi ni Victor ang nakaraan. Matapos mag-check-in sa hotel, nakita ni Victor ang kanyang ina at inaya niya nito na kumain ng hapunan. Kinumbinsi ni Victor si Kiri na kailangan nilang manatili sa lugar na iyon para maintindihan nila ba't ito nakakulong sa nakaraan. Nakita nila ang batang Victor, isang pilyong bata na walang respeto sa magulang. Ang matandang Victor ay inisip kung ano ang kanyang pinaka-pinagsisisihan, kaya sinimulan niya sa pagpapakita ng gratitude sa kanyang magulang kahit na maaaring hindi siya nito makilala dahil malaki na siya. Humiwalay siya sa kanyang team dahil ayaw ng anak niya na si Kiri na patuloy siyang nakihalubilo sa kanyang mga magulang. Nang makaalis siya ay nakita ni Victor ang kanyang ama na papunta sa kung saan nag-collapse ang kanyang ina. Pagkarating nila sa bahay ay naging stable na ito pasalamat sa batang Victor dahil madalas ito tumulong sa family clinic nila. Tsaka madalas na pasyente nila ang kanyang ina sa kanilang clinic. Matapos mailigtas ang kanyang ina gamit ang blood transfusion, sinampal ni matandang Victor ang batang Victor dahil sa matulis nitong dila. Nang makita ito ng ama ni Victor ay pinaalis siya at sinabihan na layuan ang kanilang anak. Umalis si Victor at nagsimulang managinip tungkol sa kanyang nakaraan pero agad din siyang ginising ng isang pasyente sa klinik ng kanyang ama. Sa kabilang banda naman ay nadiskubre ng dati niyang team ang rason kung bakit ang lugar na iyon ay nakakulong parents sa nakaraan matapos nilang sundan ang isang horolog na sobrang lakas at bilis para kanilang matalo. Maya't maya ay nakita nila ang source ng horolog at kinalaban ito. At doon ay nabunyag na totoong ina nga ni Kiri si Mina.
Pinrotektahan ni Mina ang kanyang anak at di nagdalawang isip na patayin ang makapangyarihang Horolog gamit ang kanyang purifying blood of Kronos. Ang pasyente na galing sa klinik nila Victor ay lumitaw sa kanyang harap, nagsimula itong magtanong ng kakaibang mga tanong na nagpaisip kay Victor kung sino ba talaga ito. Di nagtagal ay ibinunyag ni Bill ang identity nito, nang hingi ito rito ng singsing na kayang mag-summon ng mga Horologs para ipagpatuloy ang kanyang laro. Pinatay ng patient si Bill at kinain nito ang oras nito para masilip ang memorya ni Bill. Ang patient ay nagpalit ng katauhan at pinakilala ang sarili bilang Aix, isang Horolgain na nag-evolve dahil sa pagkain nito ng oras at pag-gain ng consciousness. Inamin nito kay Victor na siya ang kumain sa oras nito at ang parehong Horolog na di nito matalo-talo. Sinabi rin nito ang paraan para mapatay ito at yun ay pag nasira ang time-eating organ nito. Matapos ang isang unsuccessful na attack ni Victor laban dito ay sinubukan ulit ni Aix na kainin ang oras ni Victor para makuha nito ang kanyang memorya, pero saktong dumating si Kiri at hinila ito palayo sa demonyo. Habang si Mina at Blaze ay nananalo sa ibang Horolog, si Kiri at Victor naman ay nahihirapan laban sa mag-isang si Aix. Kahit na pinalabas ni Kiri ang kanyang water ruling technique para saksakin ito ay hindi pa rin iyon sapat. Kayang gamitin ni Aix ang kanyang time-eating organs na tinatawag na Eternal Eaters para kainin ang kanyang sariling oras at pagalingin agad ang mga injuries na nakuha nito. At ito ay isang bagay na di pa nakikita ng mga Kronos ruler kaya hindi nila alam ang gagawin at hindi makapalag. Habang luging-lugi si Kiri sa laban, si Victor naman ay na-stuck ang kanyang isip sa nakaraan. Ginapos ito ng kanyang sariling mga kasalanan at memorya kaya nahihirapan itong makawala at patuloy na makipaglaban kay Aix. At nung ang memorya niya sa kanyang ina ay sinubukang pabaunin siya lalo sa kanyang nakaraan ay sa kalagitnaan nito, natagpuan ni Victor ang tapang na bumitaw at lakas na tumakas at sirain nga ang time-eating organ ni Aix, na naging dahilan ng pagkabalik ng Culgerstown sa kasalukuyan nitong estado. Agad namang tumakbo si Victor sa dating bahay nito, at doon ay natagpuan niya ang kanyang ina. Humingi siya ng tawad sa lahat ng kasalanan na kanyang nagawa, pero dahil hindi pa namatay si Aix, nagpakita ito ulit at sinubukan ng iba pa nitong time experiments para maintindihan ang emotional state ni Victor. Noong tinanong naman ni Victor si Aix kung may nararamdaman ba ito sa ginagawa nito ay agad naman itong sumagot ng wala na. Ikinagalit ng sobra ni Victor dahil sa kawalan nito ng pake. Panibagong labanan ang naganap sa gitna ni Aix at ang apat pa na rulers, nagawang nilang pabaguhin ng anyo si Aix para maiwasan ang kanilang pag-atake. Nahihirapan silang makipaglaban dito pero di nagtagal ay nakaranas sila ng breakthrough at nakagawa ng isang strategic attack. Galit na galit si Aix dito kaya nagpalit ito sa orihinal nitong anyo. Si Mina ang humarap dito para ma-purify niya ito kung subukan man nitong kainin siya. Ginamit naman ni Aix ang kanyang ultimate technique. Nagsimula itong mag-shoot out ng beam sa langit para lumawak ang range nito at mawasak ang buong paligid. Ang lahat ay nasaktan at hindi makapag-isip ng maayos pero nakaisip ng paraan si Victor. Ang masama rito ay kailangan niyang isalang-alang ang kanyang sarili. Napagdesisyonan ni Victor na isakripisyo ang kanyang sarili at inatake si Aix gamit ang kanyang natatanging kakayahan. Unti-unti mang nawawala ang kanyang oras dahil dito pero matagumpay niya namang maipakita ang kahinaan ni Aix, ang real-time eating organ na may hawak sa mga oras ni Victor na nakain. Nalungkot si Mina dahil ito ang kanyang pinakatinatatakutan, ang mawalan ng asawa. Nang nasa posisyon ni si Victor ay nagsimula ng wasakin ng iba ang time-eating organ na matapos ang isang malaking pagsabog ay bumalik sa dati ang oras. Naubos ni Victor ang lahat ng kanyang oras at namatay ito sa gitna ng laban. Sina Mina, Kiri, at Blaze na lamang ang naiwan at sila ay patuloy na sumisigaw na bumalik na si Victor. Narinig at nakita ito ng Victor na tanging kaluluwa na lamang. Sinabihan naman ng parents ni Victor ito na bumalik na roon, dahil hindi ito nabibilang sa kanila kundi sa bago nitong pamilya. Ang oras ni Victor ay naibalik pero hanggang dun lang bago nagsimula ang labanan. Si Victor ay nasa anyong teenager parent na mas mukhang bata kesa sa kanyang anak. Ito ay dahil hindi pa talaga patay si Aix at maaaring maglaban sila ulit sa hinaharap. Ang mga Kronos rulers ay bumalik na sa kanilang headquarters at nangako si Victor na mamumuhay ito para sa future ng kanyang asawa at anak. Gumawa ng bagong memorya kasama ang mga ito katulad na lamang ng panahong kumain si Kiri ng pasta na dumaan sa kanyang ilong na ikinagalit naman ito as usual.
At doon nila naintindihan na mas mabuting hayaan na lang ang oras na dumaloy sa ayon nito.